Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay at ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, batas sa pagpapalakas ng pangangalaga sa mga bata, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Karagdagang insurance coverage para sa pasahero ng mga pampubliko at pribadong sasakyan, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mas malawak na bentahan ng 20 pesos per kilong bigas sa Luzon, sinimulan na. At mid-year bonus ng mga kawani ng pamahalaan, matatanggap mula ngayong araw. Una sa ating mga balita, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na titiyak sa matibay na pundasyon ng mga bata. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Para lalo pang paigtingin ang pangangalaga sa mga batang Pilipino, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act No. 12199 o Early Childhood Care and Development System Act na magtitiyak na palalakasin ng edukasyon, nutrisyon at proteksyon para sa mga bata mula pagkapanganak hanggang edad 5. Layo nitong maibigay sa mga bata ang matibay na pundasyon sa pinakamaagang yugto ng kanilang buhay. Ang Early Childhood Care and Development Council ang mangunguna sa pag-aalaga sa mga batang wala pang 5 taon, habang ang Department of Education naman ang mangangalaga sa mga nasa edad 5 hanggang 8. Bahagi rin ng batas ang pagtiyak ng serbisyo para sa mga bata na may kapansanan. Kasama na ang maagang intervention at inclusive education. Kasama sa ipinatutupad na sistema ang malawakang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan upang maipatupad ito sa buong bansa. Pinuri naman ni Senate Committee on Basic Education Senator Sherwin Gatchalian ang hakbang na ito ng Pangulo. Ipinunto niya na dapat mabigyan ng pansin ang pundasyon ng kabataan lalo na sa murang edad dahil dito anya nakasalalay ang kanilang pagkatuto. Ikinalugod din ng Second Congressional Commission on Education ng batas lalo't inilalagay nito sa tamang direksyon ang sistema ng edukasyon upang matugunan ang ugat ng hamon sa pagbasa at pagsulat sa pamamagitan ng pagtutok sa nutrisyon at edukasyon sa murang edad. Lumalabas daw kasi sa pag-aaral na matutugunan ang ilang problema gaya ng dropout rates at mapapalakas ang literacy rates kung tutugunan ang foundation years ng mga bata. Nitong Abril, maaalalang sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa Joint Memorandum Circular para sa pagtatayo ng Child Development Centers. Nasa 300 CDCs ang target na maitayo, kung saan mabibigyan ng prioridad ang mga low-income barangay na wala pang CDC. Alinsunod sa mga alituntunin ng Joint Circular, dapat magsumite ang mga LGU ng kanilang budget request sa pamamagitan ng DBM Apps Portal, kung saan susuriin at irerekomenda ng DepEd ang mga kwalipikadong proyekto. These CDCs are venues for the implementation of early childhood care and development center programs and services, especially the early learning programs and family support program. Sa mga center na ito, maaaring makapaglaro, makapagbasa at makapag-aral ang ating mga kabataan. It can also be used as a resource center for developmentally appropriate learning materials and a laboratory for conducting research, data gathering, and innovations about early childhood. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng dagdag na insurance benefit sa mga pasaherong mabibiktima ng disgrasya sa kalsada. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sa kabila ng pagod at puyat sa trabaho, hindi natutulog si Alvin tuwing sumasakay sa jeep papasok ng opisina. Todo kapit din siya sa mga handle ng sasakyan. Parati pa akong gising. Kung ano pa yung dinadaan, tinitingnan po kasi baka may lumagpas ka dun sa daan or may accident nga na mangyari. So dapat doble ingat.
Sa dami ng mga aksidenteng nangyari noong mga nakalipas na linggo, kabilang ang paglihis sa linya at pagtaob ng isang jeep sa Quezon City na ikinasawi ng 2 pasahero at 16 ang sugatan at pagkamatay ng 10 individual matapos ang karambola ng mga sasakyan sa SCTEX. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Transportation na itodo ang pagbibigay ng insurance benefit sa mga biktima ng aksidente sa kalsada na sakay ng mga pampubliko at pribadong sasakyan. Ang insurance ay isang uri ng kasunduan kung saan ang isang tao o negosyo nagbabayad ng premium kapalit ng proteksyon laban sa posibleng panganib. Bigyan ng Pangulo na ang priority talaga natin yung safety ng ating mga pasahero, no? And nakita naman natin yung mga hindi magandang mga nangyari nung nakaraang linggo. May mga namatay, may mga malubhang nasaktan. So ang insurance, napaka-importante niyan. And ang panawagan ng Pangulo, itaas ng todo ang insurance. Sa ilalim ng Passenger Personal Accident Insurance Policy, ang bawat sakay ng pampublikong sasakyan makatatanggap ng hanggang 400,000 piso sakaling mamatay dahil sa aksidente. Pero ang mga pasahero ng isang pribadong sasakyan hanggang 200,000 piso lamang, paghahatian pa ng mga biktima ng aksidente. Itapat ang insurance sa pribado dun sa PUV. Tingin ko napakagandang idea po niyan. At yan po ang pipilitin nating magawa. At kakausapin natin ang LTO at utusan natin ang LTO at LTFRB na kailangan i-impose natin yan. No? Kasi lalo na ngayon na talagang kita natin sa dami ng mga aksidente. Target ipatupad ng DOTR ang mas mataas na insurance coverage ngayong taon. Pero kailangan munang makipag-ugnayan sa mga operator ng mga pampublikong sasakyan para pag-usapan ang posibleng epekto sa kanilang negosyo o pasahe sa mga commuter. Siyempre, wala namang libre sa mundo. No? May kailangan magbayad ng mas mataas na premium ng insurance. Ngayon, titignan natin kung paano ang pwedeng gawin dyan. No? At ano ang mga regulasyon ang pwedeng ano. Pero ang sabi ng Pangulo, nag-agree tayo sa sinabi ng Pangulo, yan ang utos ng Pangulo, kaya gagawin natin. No? Bottom line dito, safety ng pasahero. Peace of mind ng pasahero. Peace of mind ng pamilya ng pasahero. Na pagkasya, sumakay sa bus, sa jeep, sa kahit anong public utility vehicle. Tingin naman ng ilan nating mga kababayan. Kung ano man yung sinasabi nila na todo for each ulo na nasa loob ng private vehicle, I think that's okay. Sobrang importante, bawat buhay na nasa loob ng vehicle is important. Ang dapat nilang asikasuhin, yung safety natin sa sa kalsada, hindi yung insurance. Kamukha nung nangyari sa Terminal 1. Ano bang nangyari doon? 'Di ba ang may problema doon hindi yung bowler. Para sa Transportation Department, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga pasahero. Kaya ngayong araw, nakatakdang makipagpulong ang ahensya sa Task Force for Road Safety Policy and Procedures para matiyak na may sapat na kaalaman at nasa tamang kondisyon ang mga nagmamaneho sa kalsada at masiguro ang roadworthiness o kaayusan ng mga sasakyan sa lansangan. Mula sa PTV Manila, Clazel Cordelia, Balitang Pambansa. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang amyenda sa Republic Act No. 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim nito, binaba ang multa para sa mga paglabag para mas mapadali ang pagsunod ng publiko sa batas at maiwasan ang agarang pagkakakulong o pagkakumpiska ng sasakyan. Mula sa dating 20,000 hanggang 50,000 pesos na multa, ginawa na lang 5,000 piso ang multa sa mga hindi agad makakalipat ng rehistro. Hindi pa rin pwede ang pagkumpiska ng motorsiklo kung may maipakitang tamang dokumento ang may-ari. Kabilang sa batas ang paggamit ng malaki, nababasa at color-coded na number plates para sa lahat ng motorsiklo. Umabot na sa 32 kadiwa sites ang nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Metro Manila at mga karating kalalawigan. Target namang palawakin pa ito ng Department of Agriculture sa Hunyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila.
Isang salo-salo ang inihanda ng Department of Agriculture sa formal na paglulunsad ng 20 bigas meron na program sa Metro Manila at sa mga karatig lugar. Ayon kay Aling Elenita, hindi na niya kailangan pang ihalo ang premium rice sa NFA rice. Ay, wala pong amoy, pero yung lasa, masarap po, taga malamuyot sa aming Ilocano, yung malambot. Uy, malambot. Malaking tulong aniya para sa katulad niyang senior citizen ang murang bigas. Mahalagang mahalaga para sa akin kasi wala naman po akong trabaho. Napakaswerte po namin ngayon at kami may tigba 20 pesos na nabigas. Malaking tipid po ito kasi ang binibili ko po talaga yung 45. Marami pong nagpapasalamat sa naisip nyo na maipatupad ang 20 pesos sa 1 kilo. 70 sako ng bigas ang inihanda ng DA para sa formal na paglunsad ng naturang programa. Walang humpay ang pagtatakal ng 20 pesos kada kilo na bigas dito sa Kadiwa Center sa Bureau of Animal Industry dahil sa dami ng tumatangkilik sa 20 bigas meron na program. 248,000 bags ang stocks ng NFA rice sa Metro Manila na nakalaan para sa programa. 32 na Kadiwa sites ang nagbebenta ng 20 pesos sa bigas sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan, habang 35,000 sacks ang dineliver sa Cebu. May mga orders na natanggap ang ahensya mula sa ibang lalawigan sa Visayas para sa 20 bigas meron na program. Target ng DA na palawakin pa ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa 50 hanggang 55 Kadiwa sites sa Hunyo, alinsunod sa bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong buwan ng Mayo ang Phase 1 ng programa, habang sa July naman ang Phase 2 para sa expansion of areas kasamang ilang rehiyon sa Mindanao. Ang utos ni Presidente ay palawakin na rin to hanggang Mindanao for this year at maybe some parts of Visayas and Luzon. Pinipili namin ngayon kung ano yung mga lugar based on yung poverty incidence, yung pinakamatataas. Target namang masimula ng Phase 3 sa September. Nakikipag-ugnayan na ang DA sa tupad program ng Department of Labor and Employment para sa additional manpower upang matugunan ang inaasahang mataas na demand sa pagpapalawak ng programa. Maaaring mag-avail ang hanggang 30 kilong bigas kada buwan ang mga miyembro ng vulnerable sectors, kabilang ang benepisyaryo na 4Ps, senior citizens, may kapansanan at solo parent ang 20 pesos na bigas. Tiniyak naman ng kagawaran ng agrikultura na sapat ang supply ng bigas para sa dami ng demand. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Makatatanggap na ng mid-year bonus ang mga kawani ng gobyerno simula ngayong araw. Ayon sa Department of Budget and Management, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang ilabas ang mid-year bonus bilang pagpapahalaga at pagbibigay pugay sa sakripisyo, pagod at walang sawang paglilingkod ng mga kawani ng gobyerno. Ang makukuhang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwang sweldo ng isang empleyado ng pamahalaan. Batay sa DBM Budget Circular, ibibigay ang mid-year bonus sa mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi bababa sa 4 na buwang aggregate service mula July 1 ng nakaraang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon at dapat satisfactory ang performance rating sa nakaraang evaluation period. Patuloy ang pagbilang ng boto ng National Board of Canvassers para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Luisa Erispe Live. Luisa? Sheila, patapos na ang bilangan ng boto o canvassing ng National Board of Canvassers dito sa Maynila. Kinailangan naman ng special canvassing sa ilang mga nagsagawa ng overseas voting sa ibang bansa dahil nagkaproblema sa transmission. 16 na COCs ang target na buksan at bilangin ng National Board of Canvassers ngayong araw para matapos na ang bilangan at mapaaga ang proklamasyon ng mga mananalong senador at party list. Kung tutuusin, mabilisan lang ang canvassing ng 16 kumpara sa 101 na binilang kahapon. Pero ayon sa COMELEC, karamihan kasi dito ay mula sa overseas voting at kinailangan pa nga nilang magkaroon ng special canvassing para makapag-transmit lang ng boto. Nahirapan kasi sila sa transmission dahil naharang umano sa customs ang mga laptop na gagamitin sana sa transmission sa ibang bansa.
yung pong kanilang consolidation and canvassing system laptop na kamukha po ng ginagamit ng ating National Board ay na-hold sa Customs Bureau ng mga bansa na yan. Dahil hindi naman po ito kinoconsider na diplomatic pouch, kaya dumadaan talaga sa Bureau of Customs. Agad pa rin namang nakarating ang mga COCs mula South Africa, Pakistan at Portugal, kaya agad din itong na-canvas. Pero may iba pang kinakailangang intayin ang COMELEC at ito ay ang sa Poland at sa Iran na dahil naman sa internet restriction, hindi rin nakapag-transmit ng boto. Magtatransmit na po sana sila dahil sa inherent internet restriction sa bansa na yan. Kahit po yung virtual private network natin, kahit yung Teltonica po natin ay hindi makapag-send ng kanilang certificates of canvass. Ano ang contingency plan? Lalabas po sila dun sa host country na may internet restriction, pupunta sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate Office. Pero sabi naman ng COMELEC, kung tutuusin, kahit maliit lang na bilang ang iniintay nilang boto mula sa dalawang COCs, pipilitin pa rin nilang mabilang ito lahat bago magproklama ng mga panalo. Medyo maliliit na lang po kasi, no? Tingin po namin ay baka hindi na makaapekto. Medyo malalayo po kasing distansya. Pero sa party list, definitely po medyo maaring critical yung mga votes na yan. Pero sabi nga po namin, saglit na lang naman ang hinihintay natin. May assurance naman tayo na matatanggap ngayon. So there's no need to hurry. Wala kaming reason para po mag-early proclamation o kaya nga po yung mag-lower ng threshold para lang po ma-generate ang National Certificate of Canvass po. Tuloy naman anya ang proklamasyon kahit marami pa rin ang kumapwestiyon sa naging proseso at transmission sa mga umano'y mataas na bilang ng overvote. Kumpiyansa din ng COMELEC na maayos at mapagkakatiwalaan ang ginawa nilang canvassing at kung mahihingi pa ng manual recount ay maaari nilang silipin ang ginagawang random manual audit sa ngayon. Ang basihan ng proclamation ay ang canvass. Sana po maunawaan natin sa batas natin, ang pinagawang basihan ay canvas. Hindi po pinagbabasihan yung mga ibang issues na nasa baba. Samantala, base naman sa inisyal na tala ng COMELEC, umabot sa 81.65% ang voter turnout para sa Hatol ng Bayan 2025. Katumbas ito ng mahigit 55,800,000 na botante mula sa kabuuang 68,431,000 registered voters. Ito naman ang pinakamalaking voter turnout para sa midterm elections. Samantala, Sheila, kani-kanina lang ay naglabas na rin ng partial at official count ang Commission on Elections. Ito yung Canvass Report 1 mula nga dito sa ginawa nilang canvassing nung unang araw nung May 13 kung saan 59 o 58 na Certificate of Canvass ang kanilang buluksan. Mula dito sa mga botong ito, ang nangunguna ay si Bongo, sumunod si Bam Aquino, sumunod ay si Bato de la Rosa at si Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Kiko Panghininan, Bia Cayetano, Camille Villar, Ben-Hur Abalos at pasok din sa top 12 si Amy Marcos. Sumunod naman sa kanila si Abby Binay, Lito Lapid, Ben Tulfo, Bong Revilla, Heidi Mendoza, Bonifacio Busita, Manny Pacquiao at Jimmy Bondok. Samantala, ito nga ay 58 COCs pa lang, Sheila. Iniintay pa natin yung 101 na kinanvas nila kahapon at inaasahan na ilalabas yan ng COMELEC para naman sa Canvass Report 2 at kung ano man yung tali niya na ay sa ngayon inaantabayanan pa natin. Sheila. Maraming salamat, Luisa Erispe ng PTV Manila. Nagpapatuloy ang random manual audit o mano-manong pagbibilang ng boto ng Commission on Elections sa mga balota na nanggaling sa mga piling presinto. Sa pinakahuling datos mula sa COMELEC, 2 ballot boxes na ang natapos ng komisyon, nasa 200 ballot boxes na ang natanggap at 57 rito ang pinoproseso na ng COMELEC. Target na matapos ang manual counting ng mga balota sa loob ng 45 araw. Bayan, huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang balitang pambansa. Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. PTV Crime Watch. Mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin nitong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pangaalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Alamin naman natin ang pinakahuling update mula sa PPCRV. Ang detalye sa balitang pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila Live. Rod? Sheila, natanggap na ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRB ang huling file mula sa transmission sa COMELEC. Ibig sabihin nito, tapos na ang transmission para sa mga may transparency server gaya ng PPCRB. Sa natanggap na datos ng PPCRB sa transparency server nito, nakatanggap ito ng transmitted results mula sa 92,808 na mga presinto sa bansa o 99.12%. Dahil dito ayon kay PPCRB Executive Director Jude Liao, tinapos na ng PPCRB ang operasyon nito sa Data Center 3 ng COMELEC sa Makati City. Pagdating sa natanggap na file ng PPCRB, malaki ang file na kanilang natanggap bandang 2:41 ng hapon, kung kaya kinakailangan o kinailangan ng matagal na oras para iproseso ito. Bago nito, sinabi ng PPCRB na bubuin na nito ang gap mula sa data na meron sila kumpara sa meron ang COMELEC. Samantala, hinihintay pa ng PPCRB ang mas malalim na paliwanag mula sa COMELEC, kasunod pa rin ng mislabeling sa website nito. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, na obserba ng kanilang mga volunteer na mas mataas pa ang naikas o naiboto mula o kumpara sa bilang ng mga rehistradong botante o maging sa aktual na bilang ng mga bumoto sa ilang lugar sa website ng COMELEC, partikular na itong nakita ng PPCRB sa Zamboanga City at Dumaguete City. Ayon kay Singson, una na silang nakipag-ugnayan sa COMELEC kaugnay nito. So we just want to understand a little bit more about that mislabeling, please. And we're doing this so that there can be no cloud of doubt. We know that happens, so we understand. But we would like explanation, a little more explanation. Sa bahagi naman ng COMELEC, yung po ay May 12 ng gabi. Nagkaroon ng immediate correction dahil nga sa nagkaroon ng kalituhan doon. Kung napansin niyo po, on the same May 12, ang pinapakita na nila ay May 15. Yung May 15, parehas yung bilang na. Hindi po ba?
So yun po yung sinasabi natin. In fact, properly discussed na po yan with PPCRB. Ayon sa PPCRB, naitama na ito ng kanilang tingnan ang website ng COMELEC ngayong araw. Paliwanag ni Singson, nais nilang maintindihan kung anong maling datos na unang nailagay. It means that data was in the system, it was wrongly pointed, but what was that number? And how come that was there in the first place? I want to be very clear. We are not saying anything because we want to understand first. So we would really appreciate very much an explanation. Tiwala naman ng PPCRB na kanilang makukumpara ito sa kanilang ginagawang audit sa physical election returns. Samantala sa huling update ng PPCRB, nasa 18,996 election returns o 20.36% ng physical election returns na kanilang natanggap dito sa kanilang command center dito sa Maynila. Ito ay mula sa National Capital Region at ilang bahagi ng Luzon. Sheila, inaasahan naman na posibleng ngayong gabi ay matanggap na nila ang mga physical election returns mula sa Cebu, Iloilo at Eastern Visayas. Habang pagdating sa Mindanao, paliwanag ng PPCRB ay kanila muna itong kinokolekta at sabay-sabay na ipapadala dito sa Maynila. Habang simula ngayong araw o dito na ngayong araw ay magtatapos na ang 24-hour operations ng kanilang command center dito sa Maynila. At simula bukas, ang kanilang operation dito ay mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. At bukas pa rin ang PPCRB sa mga volunteers na nais tumulong sa kanilang ginagawang unofficial parallel count. Sheila. Maraming salamat, Rod Lagusan. Nasa 11.18 na toneladang campaign materials ang binaklas ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. Ngayong tapos na ang Hatol ng Bayan 2025. Sa ulat ng MMDA Metro Parkway Clearing Group, kabuang 23,452 na piraso ng campaign materials ang nakolekta mula sa 16 na lungsod at isang bayan sa Metro Manila. Pinakamaraming nakuhang campaign posters mula sa lungsod ng Maynila na umabot sa 44.05 tonelada. Nagpaalala ang Commission on Elections na hanggang sa Sabado, May 17 lamang ang palugit nila sa mga kandidato para tanggalin ang kanilang campaign posters. Sino mang hindi sumunod ay posibleng maaharap sa election offense. Umarangkada na rin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa iba pang lugar sa Cebu City. Lubos na ikinatuwa ng mga residente ang muling pagbebenta ng murang bigas matapos ang Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa balitang pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Dinagsa na mga mamimili sa bayan ng Katmon sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu ang bentahan ng 20 pesos kada kilong bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa kanila, hindi sila binigo ng pamahalaan dahil sa maputi at dekalidad na murang bigas ng National Food Authority na kanilang mabibili. Lindot ng bugas, sir. Lindot. Murang Palawan. Klase sa bugas. Mo makaprepit ang lesodan, pwede nagbuwan. Si Nanay Villarosa, 10 kilong bigas din ang binili para sa kanilang buong pamilya. Nagpasalamat din siya sa Pangulo dahil malaking tulong ang murang presyo ng bigas na maibsan kahit papano ang kanilang gastusin. Nalipay ni nga na itag 20 nga bugas kag adto sa sindahan mahal man tag 40 50 ka pen. Pero kani maayo na ni nga klase. Maayo man ni klase kay linis man siya sa dati, walay putol. Salamat President Bongbong Marcos nga nakakuan sa imo mga bugas nga barato. Dako itabang namo sa mga kabos. Ayon sa tanggapan ng Department of Agriculture ng Bayan ng Katmon, nasa halos 2,000 individual na ang nakabili ng murang bigas. Daghan kaayo sir ang gusto gid mo abel. Ang tanan taga Katmon murag gusto gyud kay nag-post ko gahapon, porting daghana gyud ang ni comment nagkuan sa kuan sa Messenger nangutana kung makabayad pa. Hantod sa hapon kung hantod maurot mi amo ang tax karon 150 stocks raman ni ang karong nakuha nila gahapon. Then pero napa mi hino ikuha unon didto nga 283 stocks to pa sa NFA warehouse.
Sa mga susunod na araw, inaasahang mas maraming mga bayan at lungsod na ang magbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas para mas marami sa ating mga kababayan ang makakatikim ng pangakong tinupad ng Pangulo. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pamumuno ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.